Ayun. So, dito po natin na masasabi na, ayaw nga pala, no, yun pala yung dapat. Di ba? Wala namang masama sa mga plano natin, talaga. Di ba? But if you want to be the right person, ang tanong ngayon sa mata ng Diyos, kagamit-gamit ba ako sa Diyos next year? Or, useless ba ako? Kaya bago matapos ang year 2025 at magsisimula na ang year 2026, ito ang tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili. Okay? Nahuli pala yung plano, nahuli pala yung calendar. Yan. So ngayon, ano yung dapat nating itanong sa ating mga sarili bago matapos ang taon na to at magsisimula yung 2026? Ito po yung title natin, is a question. Will I be useful or useless to God? Okay, ulitin ko, will I be useful or useless to God? Kagamit-gamit ba tayo sa mata ng Panginoon? Or wala tayong silbi sa Diyos? Bago tayo dumako sa ating topic for this morning, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Yes, hallelujah. Father God, muli po kami nagpapasalamat, Ama, sa umagang ito na muli mong ipinagtipon ng mga anak mo upang ikay purihin, sambahin. At sa oras na ito, Father God, ihanda mo ang mga puso ng mga anak mo na handang makinig ng inyong mga salita. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na lalabas sa mga anak mo sa simbahan na ito, Lord, na hindi mo sila naturuan. Father God, invest mo po ang iyong salita, Panginoon, na siyang mahahayag sa umagang ito, Father God. Ikaw po ang mangusap sa kanila through your words. At ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang gagamitin mo, Ama, ayusin mo yung puso. Ayusin mo, Panginoon, na yung mga salita na siyang manggagaling sa aking bibig, Father God. Lord, I pray, Father God, na kung ano yung mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo, Ama, itiko mo po ang aking mga bibig. Dalangin ko, Lord, na iyong kalooban lamang ang masunod, yung kalooban mo lamang ang mahayag sa umagang ito, Father God. We thank you in advance for the victory, Panginoon, na siyang mangyayari sa araw na ito, Father. We invite your presence, Lord, at naniniwala kami, 2 or 3 gathered in your name, Father God, ikaw ay kasama namin. Kaya, Ama, ihanda mo po ang mga puso ng bawat isa na naririto, Father God. We thank you, Lord. Ito po ang aming samot, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, so now, ang title po ng topic natin for this morning, ulitin ko, will I be useful or useless to God? So kapatid, to be useful to God, kailangan natin ang principles na ito. We do have principles. Okay? So ang be, the person God want us to be. Yung do, obey and trust God. At yung number 3, have a life that is pleasing and honors God. So kailangan po natin yung mga principles na ito para maging useful tayo sa Panginoon. So kapag ang mga bagay na ito'y ginawa natin, tapos nagpaplano tayo ng mga bagay sa ating mga sarili, tapos hindi ito natupad, it's okay lang. Kasi at the end, secure ang buhay natin kasi naging useful tayo sa Diyos. Sino ba sa atin ang maging useless sa Panginoon? Itaas nga ang kamay? Wala. So lahat gusto maging useful. So sino nga yung gustong maging useful? Amen. Amen lang, walang tataas ang kamay. Ayun, ganun. Itaas ang kamay. Lord, gusto namin maging useful this year, this coming year, 2026. Okay, so now, if gusto natin maging useful kay God, or you want to be the person that wants you to be, or the person that want you to do, isa ng Panginoon, sa message for today, may mga bagay ka lang na dapat i-focus. At ano ang mga bagay na ito? Una, kapag gusto mo maging useful for God,
Dapat mag-focus tayo sa God's calling, sa God's promise, and God's presence. Kapag useless ka kay Lord, anong mangyayari? Nakafocus ka sa my way, my will, my idol. Yan po yung nangyayari. So, kailangan po nating tingnan yung mga principles na kailangan nating gawin or kailangan nating fokusan para maging useful tayo sa Panginoon. Kasi kapatid, what we focus on our life will determine whether we will be useful or useless to God. Kung ano yung nakafocus ka ngayon, yun yung magdedetermine sa'yo. Kung gagamit-gamit ka ba sa Panginoon or hindi. So pag-aaralan natin sa umagang ito ang life ni Jeremiah. Balik tayo sa Old Testament. Now, ang ating word na gagamitin for this morning is, mababasa natin in Jeremiah chapter 1, verse 1 to 10. So, hindi ko na siya babasahin ng buong context or buong passage kasi mamaya ipa-flash ko naman dito sa screen yung bawat verses. So, hindi kasi kakain siya ng oras. Medyo mahaba kasi yung topic. But I pray, bibilisan ko lang. So, sa passage na ito, it will show us the three things we need to focus on to be useful to God. Una sa lahat, ano yung pinaka number 1 para mag-focus tayo? God's calling. In Jeremiah chapter 1, verse 1 to 5. Okay, so ang sabi dito, in Jeremiah, nabaliktad na. Okay, in Jeremiah chapter 1, verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinasabi at ginawa ni Jeremiah na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot sa lupain ni Benjamin. So, tinawag po si Jeremiah ng Diyos at a very young age. Nasa 17 years old siya. Kung makikita nyo rin po, ang sinasabi dito, kung makikita nyo rin dyan, okay, hindi ko na siya nasulat. Okay, so, hindi ko na naisulat dito ang mga background ni Jeremiah kasi kakain po siya ng oras. But I encourage everyone na basahin yung book of Jeremiah kasi napakaganda po niyan. So, si Jeremiah po yung huling propeta na ipinadala ng Diyos sa kaharian po ng Judah. Okay? Bago po ang pananakop ng Babylon. Di ba naalala nyo yung sinakop yung Babylon or yung Babylonia sa Tagalog, sinakop sila, dinala sila sa Iraq sa right now. Iraq siya, ang Babylon sa panahon natin ngayon ay Iraq. Okay? So dinala yung mga yung mga people of Israel, dinala sila sa Iraq. Yun yung Babylon. Okay? So, kung mapapansin nyo, isa dyan si Daniel, di ba? Isa si Daniel sa napili na mga Babylonia na dalhin sa Iraq. Pero hindi si Daniel yung topic natin for this morning, kundi si Jeremiah. Now, alam naman natin na yung pagsakop ng Babylon sa Israelita, yun yung pinaka-darkest na history ng Israel that time. So now, the name Jeremiah means Yahweh appoints or itinalaga ni Yahweh. Okay? Itinalaga ni Yahweh. No, kapatid, hindi lang po si Jeremiah ang tinawag, kundi tayo din po. Okay? Ang pagtawag ng Diyos or calling by God is an appointment or pagtatalaga. Ang ating Diyos ay may layunin sa pagtatalaga ng mga tao. Ang pangunahing layunin ng Diyos para sa atin na kanyang mga tagasunod ay maging katulad ng Panginoong Jesus. Now, let's continue in verse 2 to 3. Ang sabi dito, si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong 13 taon ng paghahari sa Juda ni Haring Hoseas, anak ni Haring Amon. Muling nagpahayag si Yahweh sa kanya ng si Jehoiakim na anak ni
Hoseas, ang hari ng Juda, maraming beses pa siyang nagpahayag pagkatapos noon hanggang sa 3 taon ng paghahari ni Sidikayas, na anak rin ni Hoseas. At noong 5 buwan din ng taong iyon, ang mga taga-Jerusalem ay sinakop at dinalang bihag sa ibang bansa. So kung mapapansin niyo po, dito, kung mapapansin nyo, meron dyan na, hindi ko siya na-highlight. Okay. So kung mapapansin nyo, may 4 na pangalan dyan na nakapangalan. May 4 na hari nakapangalan. Pero may supposed to be 5 ang hari na dyan. But yung isang hari kasi 3 buwan lang siyang nakaupo sa trono. Okay? So in 5 na hari, ibig sabihin doon, 5 decades po nagsilbi or naglingkod si Jeremiah sa Diyos. Okay? Mahabang panahon ang paglilingkod ni Jeremiah sa Diyos. Kumbaga, tuloy-tuloy siya na nagsilbi at tapat kahit anuman ang sitwasyon. Pero hindi natin maintindihan ang mga bagay na ito kung tayo po ay magsisilbi kung hindi po natin kilala ang Diyos. Amen? Like Jeremiah, na sunod niya o nag-obey siya sa Panginoon dahil kilala niya ang Diyos na nagtawag sa kanya. Okay? So now, kung tayo din po, pag tinawag ng Panginoon, ang question po ay ganito: who is God to you? Kasi kung hindi po natin kilala ang nagtalaga sa atin, hindi po tayo susunod, hindi po tayo mag-o-obey. Now, the next question is, do you have a personal relationship with God through Jesus Christ? Kasi sa totoo lang po, mahirap sumunod sa panawagan ng Diyos kung wala ka pong intense or malalim na relasyon sa Diyos. Bakit po tumatagal ang isang relasyon? Bakit sumusunod yung mag-asawa sa kanyang asawa? Because may malalim sila na relasyon. Tumatagal yung relasyon nila. Kahit anumang pinagdadaanan ng mag-asawang ito, nagpapatuloy sila hanggang sa kanilang pagtanda. Di po ba? At ang pagtawag po ng Diyos sa atin ay dapat ganoon. Dapat may relasyon tayo sa Panginoon. Kapag ang katabi mo, hindi mo kilala, inutusan ka, sinabihan ka, susunod ka, hindi. Hindi, di ba? Kasi hindi mo siya kilala, kasi wala kang relasyon sa Kanya. Pero praise the Lord, halos lahat magkakilala tayo, di ba? So ganun po yung pagtawag ng Panginoon sa atin. Kapag wala tayong relasyon, kapag hindi natin kilala ang Panginoon, hindi tayo susunod. Kasi hindi po madaling sumunod sa Panginoon. Madami pong pagsubok. Now, let's continue in Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Ang sabi dito sa salita ng Panginoon, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Okay, basahin ko in English. Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you as a prophet to the nation. So kung may napapansin kayo dyan, may 4 na word na naka-highlight. So now, God spoke to Jeremiah for 4 words. Okay? Ito yung number 1. Nakita nyo yan? Baby. Okay. Ganyan tayo hinulma ng Diyos sa loob ng siya ng ating magulang. Now, the word form, nakikita niyo po yan, God spoke 4 words to Jeremiah. Tama po? So now, the word form, ang ibig sabihin niyan, a potter making a masterpiece out of clay. Paano, naalala niyo yung topic natin about sa potter's hand, di ba?
hinuhulma tayo na hinuhulma yung clay, di ba? Para maging mangyari yung disenyo na gusto ng Diyos. So, ganyan po yung ginagawa ng Diyos sa atin. Hinuhurma niya tayo. Kaya siya tinatawag na the potter. Okay? So now, in Psalms chapter 139, verse 13 to 14, nasabi dito sa salita ng Diyos, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos, ang lumikha sa tiyan ng aking ina. Hinugis mo akong bata. Okay? Si Lord ang lumikha sa atin. Okay? Hindi yung nanay at tatay natin. Si Lord. So, pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hanga. Tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito'y nakikintal. So, ano ba yung nakikintal na word dyan? Ang ibig sabihin, naukit or natatakan. Okay? Yan yung ibig sabihin. So, dito makikita natin na God loves us so much. Kasi siya yung humurma sa atin. Okay? Siya ang nagdesisyon sa atin. Kahit panguyak ilong mo, ipagmalaki mo yan dahil hinurma yan ng Panginoon. Okay? Kapag malaki yung braso mo, maliit yung balakang mo, ipagmalaki mo yan, gawa yan ng Diyos. Okay? Alam niyo po, sa totoo lang, dati, nung wala pa akong ganun relasyon sa Panginoon, marami akong ayaw sa sarili ko. Especially yung buhok ko, ayaw ko. Gusto ko laging straight yung buhok ko. Ayaw ko rin ng shoulder ko kasi malapad yung shoulder ko. Yon. Gusto ko malaking balakang, kaya hindi ako pinagpala. But, nung time na nagkaroon, bless si Yui, yun. Bless din si Noy, laki ng puwet. Ayun. So, nung time na nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon, unti-unti ko tinatanggap yung gawa niya sa akin. Unang-una na dyan, yung buhok ko. Na-appreciate ko na yung buhok ko ngayon. Na, Lord, ito yung gawa mo, tatanggapin ko to. Diba? Yun yung mahirap pag hindi natin totoong mahal ang Panginoon, maraming bagay na hindi natin tinatanggap yung gawa ng Diyos sa sarili natin. But if we truly know the Creator, yung sino talaga yung nag-create sa atin, tatanggapin natin kung anong man yung binigay sa atin ng Diyos. Amen? Kasi may purpose yan kung bakit. Now, dadako po tayo sa word na new. So, ibig sabihin dito, the deepest form of intimacy. In Psalms chapter 39, inulit ko ba? 1 chapter 2, and then tatalon ako sa 4. Tinanggal ko yung 3. Now, sabi dito, ako'y yung siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, patid mo ang aking isip. Di pa ako umiiyak, yaong aking sasabi, alam mo na ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. So, ibig sabihin, ang the word na niyo, alam ng Panginoon, lahat sa atin. Alam niyo po, merong si Satan po, lahat kaya niyang gawin yung ginagawa ng Panginoon. Yung mga pagpapala, kaya minsan, kailangan natin magkaroon ng discernment. Kung ang pagpapala, kasi hindi lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Kaya din niyang gayahin ng kalaban. Titingnan niyo kung yung pagpapala na yon ay magpapalayo sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon o pagbibigay ng oras, hindi yan galing sa Kanya. Kaya kailangan may discernment tayo. Kaya yung pagpapala na galing sa Diyos, yun ay magpapalapit pa sa iyo. Okay? So now, makikita natin dito, si Satan po, ang hindi niya lang po kayang gawin, dahil pwede niyang gawin yung ginagawa ng Panginoon, pero may isang bagay siya na hindi kayang gawin. Yung basahin yung laman ng utak mo at laman ng puso mo. Yan ang hindi kayang gawin ni Satan. Pero si Lord, dahil siya yung nag-create sa atin, alam niya lahat ng detalye sa atin. Alam, kahit hindi pa natin sasabihin, yung laman ng ating isip, alam niya na.
Alam niya na yung motive ng puso natin. So, ganyan yung ating Panginoon. Kilalang kilala niya tayo. Now, the next word is consecrated. Ibig sabihin, set apart. Ibig sabihin ng set apart, separate for something and keep us for a special purpose. Pag sinabing set apart, tawag nito, tinanggal niya tayo. Tinanggal niya tayo sa mga bagay na, tawag nito, na makapagpapahamak sa atin. Dinadala niya tayo sa mga bagay para maging kagamit-gamit sa purpose niya. Okay? So yan yung tinatawag na set apart. Now, in Psalms 139, verse 16, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitiyak sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So dito, ayan pa sa research ko, hindi pa po na-create yung mundo, alam na ng Panginoon kung sino tayo. Grabe ka amazing si Lord, no? Grabe yung kanyang kapangyarihan. So dito natin makikita na si God may plano po sa buhay natin bago pa tayo likhain. So makikita natin, God has amazing plan for our life. Now, the last word is appointed. So ibig sabihin ito, intentionally putting someone in specific position by someone of authority. In John chapter 15, verse 16, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ba? Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Pag sinabing appointed, ibig sabihin, pinili ka ng Diyos kahit hindi mo siya pinili. Okay? Alam niyo po, masasabi ko, sa buhay ko, hindi ko pinili ang Diyos. Kaya ako naging pastor dahil pinili ako ng Diyos. In-appoint niya ako. Okay? So yan ang ibig sabihin ng appointed. So dito din natin makikita na true followers of Jesus have been appointed as minister. So ang tunay na tagasunod ni Jesus ay itinalaga bilang mga ministro, maglilingkod sa Kanya. In 2 Corinthians chapter 5, verse 18, ang sabi ng salita ng Panginoon dito, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Praise the Lord. So, mabibilang tayo ng kaibigan kapag tayo ay tinanggap natin ng Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. But if hindi natin kinilala ang Panginoong Hesus, anong mangyayari sa atin? Siya ay kaaway natin. Next, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So makikita natin na wala ka pang nagagawa, special ka na sa mata ng Diyos. Grabe, no, si Lord? Special ang pagtawag niya sa iyo. Pagtawag niya sa akin. Lahat sa atin, special. Bakit special? Kasi hindi siya naka-base po sa kakayahan natin. Kasi kung titingnan lang yung kakayahan natin, wala tayong silbi. Kaya lang tayo nakakatayo, kaya lang tayo nangyayari ang mga bagay sa buhay natin because of His power. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Hindi po ito naka-base sa ating ginagawa. So, tinawag tayo ng Panginoon to be ambassador. Okay? To be ambassador. In 2 Corinthians chapter 5, verse 20, kaya nga kaming mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagsundo kayo sa Diyos.
Now, dito natin makikita, nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Sino nagsasalita dito? Si Paul. Ito yung sabi niya, sugo tayo ng Panginoon. Kapag sinugo tayo ng Panginoon, ano ba ang ibig sabihin kapag sinugo niya tayo? Di ba? Kung mababasa natin, in Matthew chapter 28, verse 19 to 20, ano ito? Ito yung the Great Commission. Di ba? Hindi ito para lang sa mga pastor. Para ito sa lahat ng mga followers. Okay? Kapag pastor lang po ang may kakayahan o itinalaga ng Diyos para maghayag ng salita niya, sa tingin niyo po, madami ang maliligtas? Hindi. Kaya nga, sa loob ng simbahan, mahalaga po na merong discipleship. Merong mga leaders. Ang mga leaders ang magdi-disciple sa mga members. At ang mga members na yan, gagawin ding leaders. At pag dumating na yung time na ma-equip na yung mga members, sila na din ang mag-disciple. Okay? So, hindi po tayo manatili lamang na nakaupo. Tinawag tayo para maglingkod. Amen? So, ang sabi dito sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sino yung mga disciples ko dito? Na-memorize niyo na ba to? Okay. So, isa to sa mga pinamemorize ko sa kanila. Now, lahat tayo tinawag na mag-share ng gospel. Okay? Hindi tayo tinawag na maligtas, gaya na sinabi ko, para maupo. Kundi, tinawag tayo para maligtas at maglingkod. Lahat po tayo. Okay? Sasabihin mo ay, hindi naman ako ganun hindi naman ako ganun ka alam sa Bible, kaya hindi ako mag-share. Kaya nga, ini-encourage kayo read your Bible every day. Kasi yan ang kasi pag nagbasa po tayo ng Bible, hindi po pwede, in 1 month, sige, subukan nyo lang, in 1 month, tuloy-tuloy kayong magbasa ng salita ng Panginoon. Syaro, wala kayong malalaman. Diba? Ang salita ng Panginoon po ay makapangyarihan. There's a power in the Word of God. At yan po ang magbibigay sa inyo ng wisdom. At yan ang magbibigay sa iyo ng knowledge kung paano mo maihayag ang salita niya. Hanggat hindi mo binubuksan ang Biblia mo, mananatili ka pong walang alam. Sabi nga ni Kim Atienza, si Kim Atienza ba yung sabi? Iba ang may alam. Lamang ang may alam, yung parang ganon. Diba? Kaya wag po tayong manatiling walang silbi. Diba? Kaya ngayong topic natin, diba? Useful ka ba or useless sa Panginoon? Okay? So now, kaya na sinasabi ko, lahat tayo ay tinawag na mag-share ng gospel. Kaya lang, ang iba po sa atin, nakikita, hindi nakikita as a privilege or gift. That's why iba sa atin hindi kumikilos, nakaupo na lamang at gusto lang makinig. Alam niyo po minsan pag nagda-doubt po ako sa akin sarili, parang, Lord, gusto ko lang pong umupo na lang, gusto ko lang maging normal. Yes. Nakakapagod po magpastor, sa totoo lang. Nakakapagod po. But, sabi ko nga, nagpapatuloy lang po ako dahil sa pagsunod ko sa Panginoon at pagmamahal ko sa Kanya. Kung hindi ko po mahal ang Diyos, matagal na po akong tumigil. Kasi, si Yui nakakaalam ng lahat ng mga struggle ko, sa totoo lang, hindi siya madali. Yung full-time workers full-time worker ka na, full-time pastor ka pa. Hindi po madali ang gawain ng isang pastor. But, next tayo sa ating quotes na ito. Sabi dito, our calling is a gift, not earned. Okay?
with gratitude and honor, never taking it for granted. So Lord, thank you. Thank you. Ayun. So now, move tayo sa pangalawa. Anong pangalawa dito na dapat natin focusan to be useful of God, para maging useful sa Panginoon? God's promise. In Jeremiah chapter verse 1, 6 to 7. So dahil tinawag po si Jeremiah ng Diyos, ito po ang kanyang pangako. Okay? God's promise. Tinawag si Jeremiah, so ito yung promise ang promise ng Panginoon sa kanya. Basahin po natin in Jeremiah chapter 1 verse 6 to 7. Ang sagot ko naman, si Jeremiah ito nagsasalita. Panginoong Yahweh, hindi pa ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. So dito makikita natin na nagkaroon si Jeremiah ng pagtutol sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Kasi sinasabi niya, bata pa po ako, Lord. Parang kagaya ko rin, hindi pa ako equipped, Lord. Alam niyo po yun, wala pa ako masyadong alam, Lord. Ang dami kong mga leaders na merong bihasa sa salita mo, sila na lang yung tawagin mo. Gina-justify ko pa yung pagtawag sa akin ng Panginoon. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon dito, subalit ang sabi niya sa akin, ano sabi niya kay Jeremiah? Huwag mo sabihin bata ka pa. Every time tinatawag tayo, alam niyo po, hindi lang ako. Halos lahat po tayo. Huwag kang tumawa dyan, Ate Dio. Alam ko rin ikaw. Every time na tinatawag tayo ng Panginoon, laging may pagtutol. Laging may mga reason out. Di ba? Ano, Ate Dio? Ikaw, Yui. Kayong lahat. Yon, talagang dito natin makikita na marami pong pagdutol. Ika? Kapatid, sa totoo lang po, wala pong makakapigil sa Diyos. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. At ito ang ating panghawakan. Kahit ayaw mo, hahabulin ka ng Diyos sa calling mo. Ako, ilang beses akong tumakas sa calling ko. Anong ending? Binalik pa rin niya ako. Sabi ko nga kay Yui noong nakaraan, parang gusto ko nang tumakas ulit. Sabi niya, tumakas ka na dati, ano nangyari? Hindi mo matatakasan ang Diyos. Parang si Jonah. Saan na siya pumunta? Binalik siya ng Diyos sa original plan niya. Ang maghayag doon sa Nineveh. Okay? So, ganyan din po tayo. Now, in summary po, summary of promise to Jeremiah. Ito yung pangako ng Panginoon sa kay Jeremiah. Number 1, God's presence and protection. Jeremiah was never alone in his mission. Mababasa po na tayo natin yan in Jeremiah chapter 8 and 19. Pangalawa, restoration and hope. Assurance of redemption for Israel and Judah. Mababasa po natin yan sa Jeremiah chapter 29, 11, and then chapter 30, verse 17. So, marami pong pinagdaanan si Jeremiah. Ilalabas ko lang tong verse na to. Yan, Jeremiah chapter 20, verse 7-9. Sabi dito, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Grabe, daming reklamo ni Jeremiah, no? Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. O, di ba? Matatakasan mo ba ang Diyos? Hindi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtawanan. Ano? Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtawanan. Pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako't hinahamak sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita.
Ngunit kung sabihin kong kalimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto, sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan. So maraming struggle ang pagsunod po natin sa Diyos. Hindi po totoo na kapag binigay po natin ang ating sarili sa Diyos, ay wala na pong problema. Sa totoo lang, mas dumadami pa nga. Di ba? Pag nakilala mo ang Panginoon, mas dumadami yung mga trials. Mas dumadami ang pagsubok at mga problema. Kasi napupuksan na po ang ating isipan sa tama at mali. Yan po. At tinatawag na spiritual warfare ang tawag dito. Naglalaban na po yung flesh at saka yung spirit natin. Everyday po yan. For example, paano man naglaban yung flesh at spirit? Sabi ng spirit mo, anak, magbasa ka ng Bible. Pero sabi ng flesh mo, manunood ako ng Netflix. Anak, magsimba ka. Sabi ng spirit mo, sabi ng flesh mo, gagala ako. A-attend ako ng party. Pwede naman, hindi naman pinababawalan ng Panginoon. Bigyan mo lang siya ng time. Amen? Hindi niya pinababawalan tayo na mag-enjoy. Maglaan lang tayo ng oras para sa Kanya. Because yung ikapitong araw ay dapat nilalaan natin sa Kanya. Amen? So, dito natin na makikita na habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, mas paggrabe ng paggrabe at palala ng palala ang mga problema natin. Laging may struggle sa pagsunod sa Panginoon. Pero ang kagandahan, as we follow God, pinanghawakan mo lang ang pangako ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Now, let's continue po. Balik ako dito. Number 3, a new covenant, a promise of a transformed relationship with God. And number 4, victory over enemies, justice against those who oppose God's people. And number 5, messianic prophecy, a future king from David lines to rule with righteousness. At sino ang mga bagay na ito? Kasi kung makikita natin dito, nagre-reklamo dito si Jeremiah dahil na-exile po yung Israelite, di ba? Sinakop ng Babylon. Pero anong pangako ng Panginoon? Merong darating sa lahi ni David, di ba? Merong darating sa lahi ni David na anong mangyayari? Na magkakaroon ng kapayapaan. Pero yung mga tao na hindi po nakaranas ng kapayapaan dahil hindi po nila natanggap ang Panginoong Jesucristo. Now, let's move on. Kung yan ang God's promise, kung yan ang promise ng Panginoon kay Jeremiah, ito naman yung promise ng Panginoon para sa atin. Una dito, He will never leave us, not forsake us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon if we obey sa ating calling. If susunod tayo sa ating calling. And then, number 2, restoration and hope. Siya ang magre-restore sa'yo. Kung sa tingin mo kulang ka, i-restore ka niya ayon sa kanyang kagustuhan. At siya yung pag-asa mo. Number 3, a new covenant, a promise of transformation relationship with God. Because nung sa Old Testament, malayo yung hindi makalapit ang Diyos sa tao. Kailangan nilang dumaan sa propeta. Diba? But now, sa panahon natin, anong nangyayari? Anytime, pwede na natin kausapin ang Diyos. Sila hindi. Number 4, victory over enemies. Sin, death, devil, spiritual warfare, persecution, fear, and anxiety. Na-overcome na po yan ng Panginoon. At ma-overcome din po natin yan. Panglima, new heaven and new earth. Yan po yung mangyayari sa mga
anak, nananampalataya, at nag-o-obey sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung status ng buhay ninyo. Hindi ko alam kung anong struggle ang kinakaharap ninyo. Pero ito ang tandaan natin. Ang Diyos natin ay tapat at siya'y mananatiling tapat at hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan. Kaya panghawakan natin lagi ang kanyang pangako. Let's read this. Basahin natin ito. When we trust in God's promise, our focus is not merely on the words of the promise itself, but on the one. Sino yung the one? Who gave it His character and His faithfulness to fulfill His word. Sa Panginoon po tayo mag-focus. Hallelujah? Now, ay salamat Lord. Number 3, God's presence. Okay? So para maging useful tayo sa Panginoon, lagi natin itong i-focus, yung presensya ng Panginoon. In Jeremiah chapter 1, verse 8 to 10. Basahin natin. Ang sabi sa salita ng Diyos, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Jeremiah's greatest source of confidence should be in God. At yan din po tayo dapat. Yung confidence natin po ay nanggagaling sa Diyos, hindi po sa sarili nating kakayahan. Because limited lamang po ang ating kakayahan. Amen? Ayon po sa history na nauna na sa panahon, na nauna na kay Jeremiah, like Moses and Gideon. Okay, sino po nakakilala kay Moses and Gideon? Si Moses lang po, si Gideon hindi ko kilala. Okay, so basahin niyo po yung Judge chapter 6 para kilalanin niyo po si Gideon. So dito, sa dalawang taong ito, the presence of God ay andyan lagi at yan ang assurance ng mga tinawag niya. So makikita natin dito, si Moises, in Exodus chapter 3 to 4, mababasa niyo yan. Anong sabi ni Moises? Kasi lahat ng mga tinawag ng Panginoon, laging may kuan, kagaya ni Jeremiah, laging may rason, di ba? Sino ba naman ako, Lord? Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Certainly, I will be with you. Tapos sabi pa niya, I have never been eloquent. Tama ba yung word ko? Eloquent. Ha? Eloquent. Okay. Ano? Eloquent. Ayun. Eloquent. Ang ibig pala sabihin nito, hindi siya fluent magsalita. Alam naman natin si Moises bulol. Sa dami-dami tinan mo si Lord ha, grabe si Lord. Sa dinami-dami ng tao na magaling naman magsalita, bakit si Moises pa yung pinili niya, ibulol? Di ba? Kaya huwag natin ma-question si Lord. Maraming tinawag ang Panginoon. For example, nakita niyo yung pastor na walang paa? Nakita niyo yon? Wala. Pero pinili ng Diyos. So, lihad lang yung kapansanan natin para tayo ay tawagin ng Diyos. Kung sa tingin ng iba hindi special ka, mas special ka sa Panginoon. Okay? Kasi ang tawag sa atin, pag may mga kapansanan, dito sa mundo, tinatawag tayo, ay special child yan. Di ba? Pero pag sa Diyos, ibang special yan. May purpose. Di ba? Na sabi ng Panginoon dito, I even. May space po yan, nakalimutan kong lagyan ng space. Mahirap kasing gumawa ng linya-linya ba? Ang hirap gumawa ng PowerPoint. Okay, I will be with your mouth and teach you what you are to say. So dahil ang reklamo ni Moises, bulol po ako, Lord. Pero nasabi ng Panginoon, ako magtuturo sa iyo.
Ako ang kikilos para sa iyo. So sino tayo para magreklamo pa? Di po ba? Now, in life of Gideon, mababasa natin yan sa Judges chapter 6. Ang sabi din niya, my family is less. I am the youngest. Siya yung pinakamaliit sa kanyang pamilya. Okay? Yan yung reklamo niya. Pero, he is a judge. Si Gideon. That time, wala pang hari. Okay? Wala pang hari yung Israel. Ang tinatawag nila ng time na to judge. Ibig sabihin sila yung mga hari nung panahon na yon. Kasi after nito, kung nakikilala niyo po si Samson, he is one of the judge. Diba? Yung hindi nagawa ni Samson, ginawa ni David. Kaya nagkaroon na ng hari nung time na yon. Pero nung bago yung judge, bago yung king, judge muna. At isa to si Gideon. So yun yung reklamo niya, siya yung pinakamaliit. Basahin niyo po, napakaganda ng story ni Gideon. Okay? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya, surely I will be with you. Paulit-ulit yung mga sinasabi ng Panginoon sa mga anak niya. Hindi niya tayo pababayaan. Lagi tayong kasama ng Diyos. Now, dito natin makikita, kapatid, no? Para makafocus tayo to be useful by God, ano ito? God's calling, promise, and presence ng Panginoon. No, sino po nakakilala nito? Si Lieutenant Colonel Hal Moore. Okay? Sa panahon po siguro ni Ate Dio ito. He was commanded by US government na mag-lead, mag-form at mag-train ng batalyon para ipadala sa war sa Vietnam. Okay? Nung time na yon, naalala ko dati nung okay pa si Elise, sabi niya sa amin ni Yui, panoorin niyo yung movie na ito, yun pala yung Praise the Lord, at napanood ko yung movie na iyon. Naalala mo yun, Yui? Yung Vietnam, yung nangyari na war sa Vietnam. Alam niyo po, pinanood ko, boring na boring ako. Sabi ko, sinayang mo yung oras namin, Elise. Now I realize, dahil sa topic na ito, may purpose pala. Nakita ko po yung story ng war sa Vietnam. Nakita ko po yung story ng war sa Vietnam at sobrang grabe po yung pinagdaanan ng mga tao doon. Now, bago po si Lieutenant Halmore, ito yung sinabi niya, ito yung speech niya sa kanyang mga batalyon o sa kanyang mga soldier bago sila pumunta ng Vietnam. Ito yung sabi niya, we are going into battle against a tough and determined enemy. I can promise that I will bring you all home alive. But this I swear before you and before Almighty God that when we go into battle, I will be the first to set foot on the field and I will be the last to step off and I will leave no one behind. Ang ganda ng kanyang sinabi, di ba? So, ang message na ito ay nagre-remind sa sinabi ng Panginoong Hesus sa iyo at sa akin na ang buhay natin dito sa mundo ay laging nasa giyera. Laging nasa digmaan. But every time na tayo po ay lalaban sa digmaan, ang Panginoong Hesus po ay naroon na. Nauna na siya. At kapag dumating na ang oras na lisanin natin ang mundong ito o ang digmaang ito, ay makakapiling natin siya. Makakasama natin siya magpakailanman. We will be with Him forever. At ang pangako ng Diyos, my presence will always be with you. So sino ka para tumutol sa pagtawag sa iyo ng Panginoon? Amen? Magpatuloy tayo. Kung si Jeremiah, si Moises, si Gideon, ang daming reason out. Or isa ka rin dyan, kasi isa rin ako dito. Narinig mo yung mensahe na ito. Anong gagawin natin? To obey.
sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Now, in Jeremiah chapter 1 verse 10, sabi dito, ibinigay ko rin ngayon sa inyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Parang ang pangit ng word, no? Diba? Ngayon, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na espiritu, magagamit tayo ng Diyos upang wasakin, sirain, at pabagsakin ang maling pag-iisip at maling pananaw ng mga tao, mga espiritual na hadlang at sumasalungat sa katotohanan ng Diyos. Ang banal na espiritu ay kumikilos sa pamagitan ng mga ordinaryong tao katulad natin. Tinawag ng Diyos. Gaya mo at gaya ko upang maitanim natin ang mga binhi ng Ebanghelyo. Sila'y maging katulad niya, katulad ng Panginoon. Kaya sumunod tayo sa pagtawag ng Diyos at panghawakan ang kanyang pangako. Nakita niyo yung ito? Do something different for a change. Kasi kung babalikan natin yung message na to, ibinigay ko rin ngayon sa inyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa. Hindi lang sa Israel, kundi sa buong bansa. At tayo ang gagamitin ng Panginoon. Bunutin, ibagsak, wasakin at itapon ang mga taong ito. Yung spirit na meron sa kanila. Pero, ang sabi ng John, itayo at itanim ulit sa pamagitan ng Panginoong Hesus-Kristo. So ito po ay nagpapakita dito ng pusong may kababaan. Kapag sinunod natin, kapag maging useful tayo sa Panginoon, nakikita po yung puso natin na may kababaan. But sa kabaliktaran, may mga paraan din upang tayo ay maging walang silbi sa Diyos. Maging useless tayo sa Diyos. At ano yung useless sa Diyos? Useless to God, ano yon? Yung my way, my will, and my idol. Now, papasadahan ko lang saglit ito. In Jeremiah chapter 13 verse 1 to 2, ang sabi dito, ganito ang utos sa akin ni Yahweh, bumili ka ng mga damit panloob na yari sa linen at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ni Yahweh at aking isinuot. So ano bang linen na ito? Ano ba yung panloob na ito? So makikita nyo po, waistband po ang tawag dyan. Sa English po, waistband po yung tawag dyan. So yan yung itinago, yan yung sinabi ni Yahweh na bilhin niya. Okay? Sa panahon natin ngayon, dahil wala nang gumagawa niyan, para siyang necktie ng mga lalaki. Okay? Nagbibigay ng kagwapuhan sa mga kalalakihan. But sa panahon nila, ganyan po yan. Okay? Now, let's move to next verse. Sabi dito, pagkatapos, anong gagawin niya doon sa sinasabi ni Yahweh sa kanya? Pagkatapos na inutusan akong muli ni Yahweh, pumunta ka sa ilog ng Euphrates. Hubarin mo ang damit panloob. Ang hirap ng mga word ni Lord ba, no? Yung mga lugar, tsaka yung mga pangalan ng tao. Actually, yan din yung nare-reklamo ng pastor ko dati. Ang hirap bigkasin ng mga pangalan ng tao. Kaya kung nagkamali ako, pasensyahan nyo na ako, ha? Basahin nyo na lang. Okay, let's continue. Hubarin mo ang damit pang loob at iyong itago sa isang butas sa bato. Kaya ginawa ko ang inuutos sa akin ni Yahweh at pagkatapos ako'y umuwi. Now, let's move to another verse. Makalipas ang maraming araw, pinabalik niya ako sa... Okay, kayo na mabasa. Upang kunin ang mga damit, panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa... Okay, God. At kuha niyo yung kuan ko yung sign ko. At kinuha ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at hindi na mapakinabangan. So, ang ibig sabihin dito ng sira at hindi na mapakinabangan, ibig sabihin ito, worthless. Okay?
Oh, ang salitang worthless, sa original na word, sa original word na Hebrew, tinranslate ito sa English, ang salita dito ay no or not. Ibig sabihin, wala itong silbi, walang gamit. So, maraming tao ang nauwi sa ganitong kalagayan dahil ang kanilang focus ay my will, my way, and my idols. Okay? Now, in Jeremiah chapter 13, 8-9, muling nagsalita si Yahweh, ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at sa mas palalo pang Jerusalem. In English, then the word of the Lord came to me. This is what the Lord says. In the same way, I will ruin the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. Nakita niyo yung pride? Kapag sinabi natin naging useless tayo kasi my way, my will, my idols, ano po yung puso na nakikita natin? Ano po yung pinaka-problema ng isang tao pag useless? Pride. Pride. Sabihin mo sa katabi, huwag kang pride. Huwag kang ma-pride. Okay, next. In Jeremiah chapter 13 verse 10, ang masasamang taong ito hindi sumunod sa aking mga utos. Ito yung mga ma-pride. Lalo silang nagmamatigas at sinusunod ang kanilang sariling kagustuhan. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit, panloob na wala ng kabuluhan. Agoy. Ang sakit ng word ni Lord, no? Sa English, basahin natin. These wicked people who refuse to listen to my words, who walk in the stubbornness of their hearts, and have gone after other gods to serve them and to bow down to them, let them be just like this waistband, which is totally worthless. Ang sakit. So, how to be useless to God? Ito po. How to be useless to God? Tingnan po natin. Una, refuse to listen to my words. Anong ibig sabihin? Reject God's word when obeying is inconvenience, difficult, or not aligned with our preference. Diba? Hindi tayo nakikinig kapag nahihirapan tayo, kapag medyo tawag nito, hindi na convenient sa atin. So, ano ibig sabihin yan kapag nirefuse natin yung salita ng Panginoon? My way. Dahil hindi ko kaya, hindi pinapagawa mo sa akin, no? Lord, hindi ko kaya sumunod dyan, kaya nahihirapan ako. Susunod ako sa aking kagustuhan. Now, pangalawa, walk in the stubbornness of their heart. Ano ibig sabihin yan? Live self-centered, self-gratifying, lives to the please ourselves rather than honor God. Ito yung mga taong nabubuhay sa sarili nila at hindi kalugod-lugod sa Panginoon ng kanilang buhay. Ano yan? Yung pride na yan? My will. Panghuli, have gone after other gods. Okay? So ano ibig sabihin nito? Pursue idols of money. Akala niyo, ibang God lang ha. Yung money, God nyo yan. Pleasure. Yung kagustuhan mo sa sarili mo. Success. Popularity. People. Kung sino ang sinusunod mo, mas sinusunod mo yung asawa mo kaysa Panginoon, that's your God. Do it yourself spiritually. So the attitude of the heart is pride. Ito yung my idols. Now, ito yung mga tao na nagsasabi na hindi daw sila atheist. Ano yung taong hindi atheist? Ito yung hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya sinasabi, hindi ako atheist, kilala ko naman ang Panginoon. Pero sila yung gumagawa ng sarili nilang brand of spiritually.
Okay? Ito yung mga taong fake. In 2 Timothy chapter 3 verse 5, ang sabi dito, sila'y mga anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ito yung mga taong sinasabi nilang Christian sila, pero hindi naman nakikita sa pamumuhay nila. Fake ang tawag sa kanila. Ano sabi dito? Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sakit, no? Hindi to galing sa akin. Galing ito sa salita ng Diyos. Ito yung mga taong they lost the opportunity to become useful to God. Sabihin mo nga sa katabi mo, be useful to God. Okay, next verse. Jeremiah chapter 13 verse 11. Kung paano kumakapit sa katawan ng tao ang David panloob, gayon ang nais ko sa mga taong taga-Israel at taga-Juda, na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayon papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ang ayaw naman nilang sumunod sa akin. So ano sinasabi ng Panginoon dito? Yung West ba, nakikita nyo? Nakahigpit sa kanyang bewang. At yan ang gusto ng Panginoon. At di ba inutusan ng Panginoon si Jeremiah na tanggalin yung waistband na yon at nilagay doon? Ano nangyari? Nabulok. Walang silbi kapag natanggal ka. Kaya kailangan natin laging nakadikit. Okay? Magkaroon tayo ng silbi. Now, dito po ako magtatapos. People of God, today, God's deliver His message to you. To obey your calling. Sumunod ka sa panawagan ng Diyos. Huwag mong patigasin ang puso mo. Ang Diyos mabait, mapagmahal, pero iba din siya pag nagalit sa mga taong matitigas ang puso. So huwag tayong mag-focus sa mga have and those na yon. Mag-focus tayo sa goal to be the right people of God this coming new year or this coming year 2026. Unahin muna natin ang Diyos. Kasi ang sabi niya, Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all this thing will be given to you as well. So huwag mo muna pangarapin yung I have this, I do this. Mag-focus ka muna to be the righteous person. Kasi kapag inuna mo ang kingdom and His righteousness, all these things will be given to you as well. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Meron ka ngang lahat pero wala ka namang Diyos. Masaya ka? No. Kapag kahit wala ka ng kahit ano, pero may Panginoon ka, masaya ka. Amen? In Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salin lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyo, sina Abraham, Isaac, at Israel. Kaya ibigin po natin, si Jacob. Kaya ibigan, actually po yung pangalan ni Jacob, pinalitan po yan ng Israel. Kaya ang gagawin na po natin, ibigin po natin si Yahweh. In John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Kapag nanatili tayo sa puno, meron tayong bunga. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Last verse. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman
iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kapatid, manitili po tayo sa presensya ng Panginoon. In the same way that God has given us the capacity to love, God has given us the capacity to choose. The choose is our to make. Be useful to God in 2026. Ito pong iwanan ko. When we walk in God's presence, we have more than enough to fulfill His calling in ourselves. Kaya kapatid, ano pa yung hinihintay natin? Sumunod po tayo sa pagtawag ng Panginoon at panghawakan natin ang Kanyang promise, ang Kanyang presence. Ganyan ang Panginoon. Kung gusto mo maging useful sa Panginoon, focus ka sa tatlong bagay na ito. Tayo po ay tumayo. Kantahan po natin ang ating Panginoon. Is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master. Ready to do your will. Purify my heart. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your way. Yes, hallelujah. Father God, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos. Wala kaming hinihiling, Panginoon, kundi ang masunod ang kalooban mo sa buhay ng bawat anak mo na naririto, Father. Thank you for your words, Father God, na siyang nag-remind sa amin, Panginoon, na hindi puro sarili lang namin kagustuhan ang masunod, kundi yung kagustuhan mo sa buhay namin, Ama. Kaya, Panginoon, salamat po sa life ni Jeremiah, Panginoon, na siya naging inspirasyon namin, Ama, upang sumunod sa iyong pagtawag sa amin, upang panghawakan, Ama, ang iyong pangako sa buhay namin, at higit sa lahat, makasama namin ang presensya mo sa lahat ng anumang gagawin namin, Panginoon. Lord, walang aming ibang ikinasasaya, Panginoon, kundi ang maging magalak ka, mag-glorify ka sa ginagawa namin, Ama. Kaya, Panginoon, patuloy mong ipon sa mga puso ng mga anak mo na magkaroon ng desire, Lord, na sumunod sa pagtawag mo sa kanila.
even sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pagdadaanan, Father God, isa lang kanilang panghahawakan, Ama, kundi ito ay hindi mo sila iiwanan at hindi mo sila pababayaan. Lord, i-remind mo sa mga anak mo, Panginoon, na lagi ka namin kasama, Ama. We thank you, Lord, dahil patuloy mo tinatanggap ang mga anak mo. Marami kami mga bagay na hindi nagagawa, Lord, na kalooban mo. Minsan marami kaming oras na hindi pinilalaan para sa iyo. Madami kaming kakulangan sa inyo. But still, pinili mo pa rin kami na paglingkuran ka. Pinili mo pa rin kami, Ama. Naging special kami sa inyo, hindi dahil sa kakayanan namin, kundi ikaw ang nag-desire na kami ay gamitin mo. Marami mang mga kakulangan sa amin, Panginoon, but you promise, Father God, na ikaw ang patuloy na mag-equip sa amin. Ikaw ang patuloy na tumulong sa amin, Panginoon. Like Moses, Father God, ikaw ang naging bibig niya, Ama. Kahit siya ay butal, Panginoon, nabubutal sa kanyang salita, but ikaw patuloy nangako sa kanya na ikaw ang kilos para sa kanya. Lord, wala kaming ibang ginagawa, Panginoon, kundi ang maparangalan ka sa buhay namin. Kaya, Ama, samahan niyo po lagi ang mga anak mo. We thank you, Lord, sa oras na ito. We thank you for your words. We thank you din po, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin sa gabi, sa umagang ito. Salamat po sa victory na natanggap namin. Salamat sa iyong mga salita na siyang makapangyarihan, na magre-remind sa amin, Ama, at nagtatransform sa mga puso ng mga anak mo. We thank you, Father God, at ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.